Hi Aries, ito na po ang inyong reading, weekly tarot scope, horoscope reading from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na may iwan natin para sa inyo. Okay, we'll be straightforward. Aries, ngayong linggo, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Aries. Okay, sakto talagang meron bumagsak dito na isa. The Four of Cups. Okay, Aries, kung ngayong linggo, meron kayong ilang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, kahit sa simpleng ideya pa lang ito na gusto nyong bigyan ng pag-aksyon, this is the right time to start something new, something fresh, something bago. Isang bagay na hindi nyo mamadaliin, okay, as an Aries, may tendency na especially kung andyan yung excitement, okay? Or meron kayong ilang pakiramdam na gusto niyo talagang bigyan ito ng something action, decision. Definitely, syempre pa hindi ito dapat pasugod. Take everything one step at a time, one day at a time, pagplanuhan, i-evaluate, i-assess, pag-aralan kung kinakailangan ang mga bagay this week. You have to have that healthy plan. Yung meron ng pang long term or healthy method, mindset. Okay? At dito, maaaring merong, para sa ilan, maaaring meron rin kayong ilang i-let go or i-release na eto, hindi kailangan laliman. Maaaring ito ay isang tao, isang bagay, isang sitwasyon, posisyon. Depende na ito guys. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Aries, depende kung saan higit na nag-highlight or ano yung pinapriority nyo sa inyong buhay ngayon, yung i-release nyo na. Na alam nyong ito alam nyong hindi na nagsaserve ng purpose sa inyong buhay or hindi na kayo sa mas practical ay nagbe-benefit. Siyempre pa, dito hahanapin nyo na yung support ng merong, ulitin ko, healthy. Kumbaga, parang yung motto, ayan, ng mga Aries this week. You will be out with the old, okay, and in with the new. Sa mga bago. At sinasabi ko sa inyo guys, ano man yung pagplanuhan nyo ngayon, step by step tayo. Hindi natin kailangan ma-pressure. Kung ano man yung something na bibigyan nyo ng pag-aksyon or desisyon, I feel dito pa lang sa barahang ito na may magandang progress. Okay? Kumbaga, may resulta. But of course, yung resulta na ito, at the end of the day, everything's still up to you. Kung paano mo ito pangahawakan at paninindigan. Pero i-claim natin na merong success para sa inyo, maging ano pa man yan, plano, o kahit simpleng ideya sa I've mentioned ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hello Taurus! Ito na po ang inyong weekly kapalaran tarot scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na marahil ay kailangan yung marinig, mensaheng gabay lamang po this week para sa mga Taurus. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. So may ilang cards pero merong pinaka-umaangat dito. Nasa unahan, the devil. Yan po ay hindi kailangan katakutan. Meron lang po yung kalakip na mensahe para sa inyo. Okay, ngayong linggo, Taurus. Ito yung mga, of course, iiwasan or iiwanan, i-let go, i-release sa inyong buhay. Yung ilang demonyo, ayan. Minsan, kahit sa simpleng pakiramdam natin ito, yung ilang negativity, negative thoughts, or negative energy na ayaw natin, na bigyan ng focus at ng atensyon. This is the best week to start something kung saan ay alam mong higit na mas magiging healthy ang iyong sarili, physically, mentally, emotionally, or even financially, kung saan ka higit na mag-i-invest ng iyong energy, as I've mentioned. Pipiliin mo na, of course, yung meron kang peace of mind. Kumbaga, meron kapayapaan, di ba? Tinaghalog lang ni Moonchild. Pero sa mas practical dito, guys, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kung meron talaga kayong
kumbaga kailangan na higit na tutukan, okay, at bigyan ng atensyon sa inyong kalusugan, then this is the best week para pagplanuhan yan. Paglaanan ng oras sa iyong sarili, more on self-care, self-love, or kung meron talaga kayong iniinda na something, okay, kumbaga, it's been a while na parang nararamdaman nyo ito, hindi kailangan laliman, okay? Sa realidad, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon. Kahit kayo pare-pareho ng sign, Taurus, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Okay? Pakiramdaman nyo ang inyong mga pangangatawan. Tanging kayong higit na makapagsasabi dito kasi parang meron lang ditong nasasobrahan or nakukulangan sa ilang bagay. At ulitin ko, tanging kayo ang higit na makapagsasabi. So, listen to your body, guys. Always listen to your body. At sa sitwasyon, higit kayong maging aware and careful sa bawat pag-action ngayong linggo. In short, best week for healing. Okay? If this is about relationship, meron kayong pagkasobrang maramdaman this week. At ito, maybe this is a message na meron kayong i-release. Okay? Meron kayong i-let go. At ito yung alam nyong hindi na para sa inyo. Lalo pa kung medyo nahihirapan na ang inyong sarili. Siyempre pa, kumbaga wala na ditong growth or hindi na kayo komportable. This is the best time na i-analyze, i-proseso ang iyong relasyon. And don't be too hard sa inyong mga sarili, okay? Be gentle with your heart, Taurus. Ngayong linggo para sa inyo. Hello, Gemini! Ito na po ang inyong reading weekly kapalaran horoscope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Ano may iwan natin para sa kanila? Message? Okay, meron nang umaangat dito. Uy, the Three of Cups. Gemini! So, this week, maaaring higit na umangat ang inyong social sector or ang iyong pagiging sociable. Bilang isang Gemini, very flexible kayo and adaptable sa ilang sitwasyon, sa ilang tao sa inyong paligid, sa inyong kaibigan, teamwork, teammates, lahat na. Very positive ang nakita natin dito. Bilang trio nga, kayo to. Third house in astrology is all about you. You're a Gemini. All about communication or connection. Isang indikasyon, I'm getting a message na higit kayong magiging attractive or magnetic or higit kayong makaka-attract ng mga positibong tao or tamang tao para sa inyo ngayong linggo. Siyempre pa, maybe isang mensahe rin yun na papaangatin nyo lamang dito nang higit din yung patuloy na pagiging bukas or open-minded. Ayan, networking na naman ba ito, Moonchild? Hindi. Pagiging open sa ilang possibility ng pakikisalamuha, pakipag-socialize, mapa-work man ito, business or social setting. Meron tayong positive na nakikita dito kung saan hindi meron tayong hinihintay na kapalit or benefits, pero kumbaga dito hindi mo pa man agad-agad makita or maramdaman na merong impact, okay, itong ilang tao na pwede mong makasalamuha sa iyong buhay ngayong linggo. Tayo po ay general at weekly kapalaran horoscope. Okay, you will have the opportunity to meet new people. You will meet the right people at the right time this week. So, be open, okay? At papaangatin yung na-mention ko, yung iyong natural ability when it comes to communication, ang iyong communication skills, dahil meron ka yan. Hindi mo pa man yan ma-realize, sumasang-ayon ng aming doggy, ay magaling kang magdala ng sitwasyon, ng ilang bagay sa iyong buhay, ng iyong sarili. Okay, huwag mong pagdududahan ang iyong kakayanan. Pero alalay lang din, okay, sa yung, kasi parang dito merong ilang party para sa ilan, tayo po yung general reading, may ilang atanan na party events, ganyan, mapatrabaho, pamilya, or, ayan, ilang kaibigan, or talagang merong parating na ilang invites. So, kalma lang, iwas sa pressure, stress, take everything one step at a time. One moment at a time, ganyan.
At huwag ka lang din mainip or huwag madalian ng ilang proseso or ilang bagay. Okay, kalma lang. Kasi sa init ng panahon, parang may tendency, baka meron ditong mabuong ilang miscommunication or misunderstanding. So, kalma lang tayo, okay? But still, andito naman, sabi ko nga, very flexible kayo. Angat yung inyong flexibility at yung aura nyo kung paano nyo dalhin ang mga bagay-bagay sa inyong paligid. So, this is not something na magiging malalim na problema. Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Message. Anong maiwan natin para sa kanila? Okay, meron lang bumagsak dito. Ito yung kunin natin yung pinaka-una. The 8 of Pentacles. Okay, ang ganda. You will be ready to work out. Paano message kay Moonchild ito? Bilang kay aking mga katukayo, work out, mag-exercise na daw. Hindi. Especially when it comes to your work, career, okay? Or kung anumang proyekto, ipasok na natin dyan. Yung na-mention ni Moonchild, yung ilang goal niyo, physically, mentally, emotionally, maging ano pa man yan, this is the best week na simulan yan. Okay, bigyan nyo ng pagkakataon na buuin yan. I-priority yan at bigyan ng higit na focus. Dahil walang imposible, lalo pa kung nandyan. Ayan. Andyan talaga yung sipag at syaga. Kita mo, nagtatrabaho. Ibinibigay yung kanyang sipag at efforts. You will be limitless. You can achieve whatever you want. Cancer, ngayon pa lang. Tayo po ay weekly, kapalaran horoscope. I feel dito kasi umaangat ang kasipagan or maybe isang mensahe yan para sa atin, napapaangat yan yung, yung sipag, yung hard work. Kung ano man yung itanim mo ngayong linggo, Cancer. Walang imposible na yan po ay magkakaroon ng magandang ani, ng magandang tubo, ng resulta. Okay, claim na natin yan. Pero syempre pa, guys, at the end of the day, everything's still up to you. So, push na natin ano man tong goal mo. Or kung ngayon pa lang, andito yung energy to work, to focus, to do your homework. Ayan, kung kayo mga estudyante, patungo kayo sa success. Claim na natin na may magandang resultang naghihintay, maganda yung movements, meron kayong achievements. Okay, ano bang message natin dito? Kung meron talaga kayong ilang i-workout pa, work-wise, maging ano pa man yan, kahit pa sa mga pagkakataon, Cancer, na naiiwanan kayo nung pagtatanong na kung posible pa ba. Okay, at parang andito na lang kayo sa pag-i-imagine, or alam niyo yun, as a Cancer, malalim kayong mag-isip, makinamdam, mangarap. Guys, I am telling you with this card, kung paniniwalaan nyo lang higit ang iyong sarili, okay, ang sitwasyong ito, ang prosesong pwede nyong pagdaanan step by step, at syempre pa, siya, ang ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, walang imposible. Makakarating kayo doon. Believe in the impossible at dito sa ilang capabilities mo pa, dahil meron at meron ka pang pwedeng ma-accomplish. This week is the perfect week to start something. Ulitin ko, kung ano man ang ipupunla mo ngayong linggo ay sustainable. May pang long term yung resulta. I-claim na natin, panatilihin yung fire, yung init sa'yo na harapin ang iyong pangarap. Malaki ang potensyal, maganda ang naghihintay para sa inyo. Ngayong linggo, Cancer. Hi Leo! Ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran tarot scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong iiwan natin para sa mga Leo? Mensaheng gabay lamang po. Leo, message. Okay. Leo this week. Okay. Meron nang bumagsak. The world. Or the universe rather. Char. The world
napakagandang indikasyon guys. Definitely, nakuha nyo na agad-agad. Kung madalas na kayong nakikinig kay Moonchild, The World, isang indication merong travel. Malawak yung possibilities pagdating sa barahang ito. Tayo po ay general message. Just only take what resonate. At sa realidad, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Leo, magkakaiba kayo ng sitwasyon, posisyon, relasyon, pulsyon. Hindi. So, travel. Kahit sa simpleng pagpaplano or ideya pa lang ito na pumasok sa inyong isipan ngayong linggo, or maybe isang indikasyon ito na ito na yung best week to plan something, to plan ahead. Lalo pa, of course, if this is about pleasure. So, pagpaplanuhan, maglalaan ng sapat na budget, step by step, or if this is about work, why not talagang merong something ganap na pwedeng umangat or higit na mag-highlight this week pagdating sa travel. It doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero the world kasi actually dito pa lang itself, this quite represents success. Napakalawak kasi I've mentioned, this is all about expansion and imagination. Kung ano man yung nai-imagine nyo, sabi ko nga kahit sa simpleng ideya pa lang ito, guys, i-claim na natin na may something positive pagdating sa part na yan. May bago. Okay? May magandang movement. And of course, dyan, umiikot ang mundo eh. Sasabay tayo. Patuloy na sasabay. Yun lang din naman ng ating patuloy na magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos ng mundo, ng buhay na ito. Positive, negative, highs or lows, definitely meron yung something benefits na iiwan sa'yo. Patuloy na growth, patuloy na adventure ng buhay, at patuloy na lessons. Meron at merong aral. But you will be limitless, okay? Kumbaga, if ever hindi ito physical travel, tayo ay general reading, maaring merong something, sabi ko, ganap, in regards, ibang bansa ito, na balita, impormasyon, kahit over the net lang ito, at kayo itong higit na haharap, or if your company is connected to international agenda, ganyan, ikaw itong higit na mag-represent, why not, sa inyong kumpanya. Positive possibilities, opportunities. So, ito napakalawak, sabi ko nga. So, patuloy na maging flexible and adaptable sa inyong sitwasyon. Kung ito ay may patungkol sa inyong mga kapareha, asawa, or if single, regardless, maring meron tong connection, ayan, lalo pa sa mga nasa LDR or long distance relationship. Umangat dito yung, ulitin ko, success. Yung love, yung chemistry, yung pagiging open nyo sa malawak na possibility pagdating sa inyong connection. Patuloy na growth ang naghihintay para sa inyo ngayong. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading weekly kapalaran tarot scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na may iwan natin para sa mga Virgo this week. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Okay, meron na umangat. The Moon. The Moon. So, may pagkamalalim. Some of you will be extra sensitive sa ilang sitwasyon, pakiramdam. Ito, lagi nyo lang iisipin. As a Virgo, may tendency kasi may mga pagkakataon na hindi maiwasan na kayo'y napag-aalala o napag-iisip sa mga sitwasyon, posisyon, relasyon na minsan, syempre pa, wala namang perfect. Don't be too hard sa inyong mga sarili or sa kondisyon na ito na pwede nyong kaharapin sa inyong paligid. Okay, lagi nyong tatandaan na meron kayo dito support. Merong kaliwanagan kahit pa sa mga chance na hindi nagiging perfect or umaayon sa atin ang resulta or ang pagkakataon. Allow yourself to fully feel your emotions.
Kasi sabi ko nga, yung word na perfect, wala namang perfect na sitwasyon, posisyon, or anumang relasyon ito. Pero this week, hindi kayo magkakamali. Okay? Pero the moon kasi, isang indikasyon na you will be intuitive, mataas, malakas ang inyong mga pakiramdam. So, trust your instinct, guys. Kung ano yung sinasabi, hindi lang ng inyong isipan, pero pati na rin ng inyong mga puso. Maring kung ano man yung maramdaman nyo or ma-detect sa isang tao man ito, posisyon, lugar, saan pa man. Tayo ay general reading. Maring yan na yun. Okay? Pero syempre pa, hindi nyo kailangan pangunahan ng sitwasyon or mag-iwan tayo agad ng konklusyon, ng judgment. Diba? Ito ay pagninilay-nilayan. At papangatin lang yung awareness sa iyong sarili at sa mga koneksyong ito sa iyong buhay. May pagkamalalim ang linggong ito sa mga Virgo. So, it's okay to pause kung kinakailangan. Kung medyo parang may pagkakataon na ganun kailangan yung i-recharge ang inyong mga energy. Hindi lang kasi pagiging intuitive. Kung magaramdam nyo agad maaaring maramdaman nyo yung nararamdaman din ng ibang tao na hindi yan madali. So, it's okay to pause, to slow down, at higit mong obserbahan na lamang muna ang iyong pakiramdam. Prioritize mo lang din ang ikaw. Okay, kahit pa sa mga panahon na parang ang lalim mong magmahal, makiramdam. Yung service na iniiwan mo sa pamilya, sa kapareha, katrabaho, may pagkamalalim this week. Yung attachment. Okay, so sana hindi mo dyan kakalimutan, syempre pa ang iyong sarili, ang iyong puso, ang iyong pakiramdam. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually. This week, para sa inyo, hello Libra! Ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message na maiwan sa inyo ng baraha. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. Meron nang bumagsak. Uy, the 7 of Cups. So, madaming ganap or maraming options, choices, opportunities, offers, positive possibilities, guys. Kita mo siya. 7 of Cups. Napakagandang indikasyon. Unahin na natin pagdating sa inyong mga relasyon. Regardless of your relationship status right now, if single, unahin natin. Maring ito ay higit na mag-apply pagdating sa inyong business kung meron man, or matatawag niyong partnership, partner in crime, ganyan. Meron kayong something na higit na bibigyan na marahil ay focus ngayong linggo sa part na yan. At ulitin ko, maganda naman yung indikasyon. Pero dito, of course, kasi sa dami, marang ito yung ilang gawain, responsibilities, or kung talagang merong something decision or pag-action, may tendency na may pressure. Okay, kasi ang dami Possibility, you will have too much on your plate this week. So, it's okay to pause, Libra. Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. At hindi mo kailangan actually na ma-pressure. Sa barahang ito ay feel na walang hirap. Walang hirap, hindi sa walang hirap. Kumbaga parang aangat ito ng kusa papalapit sa inyo. Kusang aangat, may pagka-intense, ano man sabi ko nga, tayo ay general message po. Saan man nag-highlight ngayon ng inyong buhay, trabaho man, or partnership, relationship, yung inyong aura, yung inyong pagiging magnetic and charming. As a Libra, natural charming kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize. So dito kusa napapasok ang grasya. Without you even trying. Alam mo yun, sila na yung lalapit sa'yo. So, relationship-wise, single, medyo magiging mahaba dito ang iyong buhok. Lalo pa kung meron talaga kayo ngayon pa lang ay sinisiyasat, or meron kayong ilang manliligaw, ayan, meron kayong pagpipilian, why not? In short, higit kayong mapupuna
ngayong linggo. Trabaho man, ulitin ko, o relasyon. So, if in a relationship, hindi pa natin na-mention, married, okay, maaaring ito yung ilang plans na meron kayo sa kapareha. Mag-i-ano man yan, about travel ba ito? Or yung, kung kayo'y andito na sa punto, kung saan ay meron na rin kayong ilang patuloy na nalagpasan, na dagok, na struggle, difficulty in life together, then maybe yung plano ay magpakasal na for some of you, or lumagay na sa tahimik, magsama sa isang bubong, yung ganyan. Okay, so possible for some na makatanggap ng marriage or love proposal this week. Tayo po ay weekly, kahit simpleng ideya or pagpaplano pa lang ito. Pero ang ganda, romantic yung nakikita natin, may kumbaga may spark, may kilig, special ang linggong ito. Kahit pa sa mga pagkakataon, sabi ko nga, andun yung pressure, andun yung ilang bigat pa rin ng buhay na napaka-normal, patuloy tayong dumadaan sa highs and lows, positive or negative. If this is about your work, okay, kung meron kayong nais i-present, this is the best week to present something. Okay, or ipamalas niyo pa ng higit lalo yung inyong kakayanan. Pero sabi ko nga, kahit hindi niyo ito bigyan ng effort, kasi yung chance nito ay kusa na papasok, kusa kayong makikita, mapupuna, mapakikinggan. Okay, so i-claim na natin itong magagandang potensyal na nakikita natin dito pa lang sa iyong baraha, Libra. Pero, ito tayo sa pero, hindi kailangan ay for some of you, okay? Bukod sa ma-pressure, wag lang din magmadali. Take it easy, isa-isa lang. 7 yan, 7. 7 of Cups. Take everything one step at a time, one day at a time. Ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hello, Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Para sa mga Scorpio from April 8 to 14, 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. Meron nang tumatalon dito. Kunin natin. Uy, the Four of Swords. This one is in reverse. Okay. So, may pagkapagod. Pagod ka na ba, Scorpio? Hindi. Hindi kailangan laliman yung bawat messages na mame-mention ni Moonchild. It could be physically, emotionally, mentally. This may be the best week na pakiramdaman mo ng higit ang iyong sarili. Sa part na ito, ikaw ang higit na makapagsasabi, Scorpio. Tanungin ng sarili, tapikin ang mga balikat kung okay ka ba. Kung okay ka pa ba. Minsan kasi kapag syempre pa sa takbo ng buhay, wala tayong options madalas kundi ang patuloy na sumabay sa agos nito. At dyan, lalo pa kung busy kayo, patuloy kayong nagiging productive sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, pamilya, gawain, yung ilang responsibility. Diyan merong tendency na hindi na natin masyadong nararamdaman yung tayo, yung ikaw, Scorpio. So, tanungin mo ang iyong sarili. This is the best week na ikaw naman. Kahit ngayong linggo lang, ikaw naman muna. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. But health-wise, kahit pa pare-pareho kayo ng science, Scorpio, kahit pa pare-pareho kayo ng science, Scorpio, sa realidad, magkakaiba tayo ng hinaharap ng path o yung bawat yugto nating kinakarap sa buhay. So, tanungin ng sarili. Kasi dito sa barahang ito, guys, I will be honest, may pagkapagod. Yung pinakaunang word ko. So, pahinga lang din. Kung kinakailangan to recharge your energy, gawin yun. Or maybe isang message ito na kailangan yung marinig to do some reflection ngayong linggo. Lalo pa kung meron kayong kinakaharap ngayon in life na medyo hindi ganon kadalian. Problema ba ito? Or ilang struggle, difficulty, life in general. Hindi sa tatakbuhan mo ang problema. Okay? Pero hindi rin naman kailangan ay
dapat pasugod ka. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Magpahinga rin pag may time. Kasi, totoo naman yun, kapag nakakapagpahinga tayo, alam mo yun, nilay-nilay tayo in life. Nare-review natin, re-reassess natin ang sitwasyon. Diyan tayo higit na nakapagpaplano. Nakakapag-iwan ng klarong judgment sa tao, sa sitwasyon, sa inyong negosyo, di ba? So, take it easy, take it slow. More on, ito madalas nyo nang naririnig kay Moonchild, self-care, self-love, magpasalon, magpaspa, deserve. Lalo pa nga po kung talagang patuloy yung work or yung pagiging productive nyo, na ang ganda, yung blessing of work, di ba? At patuloy kayong nagkakaroon ng movements sa buhay, yung energy na inilalaan nyo sa pamilya, kapareha. Deserve nyo naman yung may bibigay nyo sa inyong mga sarili. Or sa mas practical dito, again, physically, parang message din to kay Moonchild. Kung meron kayong something na gustong simulan ngayong linggo, health-wise, or about sa inyong diet plans, exercise ba ito, or bagong workout, magandang linggo ito na pagplanuhan yan. Okay, para sa i-improve ng iyong katauhan, your overall well-being, physically, mentally, emotionally. Para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hello, Sagittarius. Ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyong ngayong linggo. Para sa mga Sagittarius, anong maiwan natin para sa kanila? Message para sa mga tao ito. Ayan. Meron na agad. Sakto. Isa ito. Tingnan natin. Uy, the Empress. Ang ganda. Doon pa lang sa pinaka-with Empress. Higit kayong magiging impressive. Ano daw? Mai-relate lang yun ni Moonchild. Hindi. Andito, regardless of your gender, Sagittarius, this week, umaangat yung feminine energy. Okay? Yung inyong mga pusong mamon, yung inyong sensitivity, creativity, when it comes to love, romance, and also pagdating sa money, your fame, your character, and career, lahat na andito. Ang ganda, higit kayong magiging magnific, at yung aura nyo, ay, guys, ang hirap nyo hindi mapo na ngayong linggo. Tayo po ay general reading, kahit pa pare-pareho kayo guys ng sign as a Sagittarius, sa realidad, magkakaiba tayo ng tinatahak na buhay, na sitwasyon, magkakaiba ng edad ang bawat isa. So, depende na ito kung saan kayo higit na nag-iiwan ng lakas, ng enerhiya, ng priority. This week, tayo po ay weekly, pero yung potential dito ay ang pag-init ng inyong buhay, life in general, trabaho man, sabi ko nga, pagdating sa career, or dito sa matatawag nyong passion, or inner calling, kung saan kayo nagiging higit na masaya, ayan, yung may pagkakalma, or maybe isang message po yan, no, why not, na paglaanan mo rin itong mga hilig mo, yung mga kagustuhan mo, bigyan mo rin ito ng priority, kung saan ka higit na magiging happy. Kung saan ka masaya, suportahan ka, Sagittarius. Okay? Okay, pero, ito tayo sa pero, wala namang perfect na sitwasyon, na relasyon. Sabi ko nga dito, yung romance, dito may ilang tendency tayong ma-relate with the Empress card, especially kung i-relate ko rin ito astrologically speaking, kasi itong si Planet Mercury is currently in retrograde. So, dito merong ilang miscommunication or kahit sa simpleng tension, ilang drama sa hapon. Lalo pa ko dito yung love, okay? Yung passion. Diyan medyo may pag-init. Andito kasi yung pagiging sensitivity rin. Sabi ko nga, yung mga feminine side this week. So, kalma lang, okay? Sabi ko nga, kahit hindi ito something na bibigyan ng higit na effort, kusa kayong aangat naman eh. So, kalma, iwas sa stress, iwas sa pressure. Pero couples, maybe isang message rin po ito na kailangang marinig, balance lang din is the key, okay? Or, yung na-mention ko na hilig,
or mga kagustuhan nyo kahit sa simpleng sports, ganyan, na hindi nyo masyadong nabibigyan ng tuon, pero gusto nyong gawin, alam niyo yun, sports travel bilang kayo mga Sagittarius, bago natin makalimutan, kayo ay mga travel sign, so meron kayong mga ilang plans this week, why not, try something different, something new, sa inyong pagsasama, sa inyong connection, kasi dyan, maaring higit kayong maibalanse, or higit kayong mas makabuo ng ilang bagong memories together. Or other messages, if ever hindi pa rin yan mag-apply for some of you, in a relationship, couples pa rin tayo. The Empress card po kasi hindi po isang medical advisor ang Moonchild, but this card represents pregnancy or children, fertility. Ayan. So, hindi po imposible kung ito na yung pinagdadasal ng ilan sa inyo. Why not? Merong baby blessing ngayong linggo. If ever hindi ito mag-apply sa inyo mismo, if single, then maaaring ito ay may kaugnayan sa ilang taong malapit sa inyong puso. Or kung kayo meron ng anak, isang indikasyon na maaaring meron kayong higit na i-priority sa mga bata this week. Kung ito yung mga kids pa, halimbawa sa kanilang pag-aaral, ganyan, meron kayong ilang extra concern, hindi kailangan laliman. Kumbaga, bibigyan nyo lang sila ng, syempre pa, nung atensyon na alam mong deserve nila. Or maybe an indication to spend more quality time kasama sila. Papangatin mo lang dito yung pagiging playful this week, Sagittarius. Pagiging, ito very normal sa inyo. Hindi nyo pa man ma-realize, sabi ko nga, very open naman kayo. Adventurous and explorers sa mga bago. So, pagatin yung inyong mga young at heart or kid at heart this week. Para sa inyo, ngayon. Hi Capricorn, ito na po ang inyong weekly kapalaran tarot scope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo para sa mga Capricorn. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Okay, may umaangat na dito. The Ten of Cups. This one is in reverse. Okay. So, kita mo siya. This is all about family or relationship area. Kung saan ay merong mga bata para sa ilan sa inyo. And this one is in reverse. Hindi po kailangan liliman. Ito wala namang perfect relationship or situation. Maging ano pa man yan. Dumadaan tayo, di ba, sa ups and downs, highs or lows ng buhay. Pero 10, okay? Parang meron kang ilang changes dito pa lang na maramdaman ngayong linggo. Changes patungo doon sa ika-alwan, iko-komportable pa ng higit ng iyong pamilya, kung saan nandoon syempre pa yung stability at yung security na inaasam nating lahat, patungo kayo doon. Pero, ito tayo sa pero, syempre pa, kailangan natin harapin muna bago tayo makapagpabago nung sitwasyong ito, especially for some of you na nagkaroon or nagkakaroon ngayon ng kahit sa simpleng tensyon or ilang disconnection sa inyong pamilya. Sabi ko nga po, wala namang perpektong tahanan. If this is about your emotional side, Capricorn, as a Capricorn, very family-oriented kayo. At isa sa pinakasentro talaga ng inyong buhay, hindi nyo pa man yan ma-realize, ang inyong family life. So, dito, maybe isang indikasyon ito na napakagandang linggo para magplano. Anything in regards sa inyong home, family sector, maging ano pa man yan. Siyempre, paulitin ko doon sa higit na ikakakomportable ng lahat. Iiwas tayo doon sa ilang, ito minsan hindi natin maiiwasan dahil nga po tayo ay tao lang. Doon sa ilang emotions. Minsan ang hirap kalabanin nung emosyon, umaangat na lang yan ng kusa, pero alalay sa part na yan. Ano part? Kasi 10. Lahat po yan ay temporary lang, malalagpasan. Okay, patungo kayo dito sa aking na-mention na changes, pagbabago, para sa higit na comfort. Ayan, in English lang yung ikakomportable ng lahat. So, more on, pag-focus ito sa kapayapaan. Okay? Lalo pa nga po kung mag-apply yung tension or even conflict for some of you.
Lalo pa rin kung ano naman, no, iisa lang naman din kayo ng hangarin or ng intensyon. At yun ay para dito sa ikay-improve ng inyong relasyon, koneksyon, at pamilya. Okay? If this is about sa mas practical sa inyong tahanan, your physical home, at hindi mag-apply yung unang mensahe ko, dyan kayo maaaring higit na mag-iwan ng focus at attention yung ikay-improve ng inyong tahanan. Kahit sa simpleng pag-aayos, pag-general cleaning ngayong linggo, maybe isang mensahe na to, maglinis-linis tayo. Okay, parang message din kay Moonchild yun. Or, kung talagang kailangan merong kumpunihin, ganyan, at bigyan ng focus, gawin. Best week to prioritize your home. Or kahit sa simpleng pagbili ito ng something bago sa tahanan. Okay? Or sabi ko nga meron dito mga bata. Isang indikasyon. Maybe na meron kayong ilang extra concern pagdating sa bata. Okay? Sa pamangkin, sa anak, or sa ilang isip bata. Ganon. May ganong tendency. Okay, other messages. If ever hindi pa rin mag-apply yun, maybe, lalo pa kung patuloy kayo nagiging bestie 10, kung akin pong i-relate astrologically, it's all about career. Yung inyong mga goal. And as a Capricorn, 10, you're in the 10th house of career. So, maaring ang posibilidad po ay kung patuloy kayo nagiging bestie and productive lately, maybe isang payo lang ito na kailangang marinig to spend time din naman, quality time kasama ang pamilya. Mahal sa buhay. Ngayong linggo para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly kapalaran tarot from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Para sa mga Aquarius, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aquarius this week. Ano naiwan? Okay, meron ng umaangat dito. The Ace of Cups. Ang ganda. Possible ang new connection, new relationship, new friendship, new love interest. Ayan, why not? For single or if in a relationship, may pag-angat ng something bago sa inyong connection ngayong linggo. Ace of Cups. So, this is all about connection. Okay? Na-mention ko na. Of course, saangat din yung inyong paraan kung paano nyo dadalhin ang inyong mga sarili sa pakikipag-usap or sa pakikipag-socialize or kusang aangat po talaga ngayong linggo ang inyong mga natural na abilidad sa pakikisama. As an Aquarius, marunong kayong makisama. I mean, hindi na marunong, magaling kayong magdala ng inyong mga sarili, especially pagdating sa part ng communication, sa inyong paraan kung paano kayo nagsasalita or sa paraan ng pagsusulat ba ito, pagbabahagi. Maganda yung possibilities when it comes to that. Of course, only if you will allow it, Aquarius. Be open sa ilang possibilities kasi with Ace of Cups, yung na-mention ko, may mga bago. Or merong marireveal na bago na tao ba ito, sitwasyon, relasyon, patungo to, guys, sa katahakin nyo pa. Of course, patungo doon sa nakikita or na-vision nyo na kayo. 6 months or a year from now, why not? So, be confident, paangatin yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili. Be open, as I've mentioned, sa ilang invites ba ito or ilang bagong connection. Huwag niyong pagdududahan ng inyong mga kakayanan. Maangat dito, aking ulitin. Maybe isang mensahe yun, napapaangatin ang inyong mga natural na kakayanan kung paano niyo pinipresenta ang inyong sarili. Okay? New beginnings. May mga bagong naghihintay para sa inyo. It could be an offer if this is about your career, a new project, a new client. Claim na natin yan. But of course, nothing is perfect naman. Wala namang perfect na tao, na sitwasyon, relasyon. Lalo pa kung ito ay something bago, iwas ka lang noon sa pakiramdam na, ay baka ganito, ganun. Baka hindi ko kaya, hindi ko mapanindigan, kasi nga bago. So, don't be too hard sa inyong mga sarili. Ulitin ko yung tiwala.
napakahalaga niyan ngayong linggo. Kalma lang. Unti-unti, iproseso, panghawakan, tanggapin, at paniwalaan, pagkatiwalaan ang bawat proseso rin na pwede mong pagdaanan. Ngayong linggo para sa Hello Pisces, ito na po ang inyong reading weekly kapalaran horoscope from April 8 to 14, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Pisces? Message Pisces this week. Para sa mga taong ito na maaaring makapakinig. Okay. Meron ang umaangat dito, the Seven of Pentacles. So, dito po, kita mo siya, meron siyang ilang iniisip o tinitingnan. Maaaring ito yung ilang unang-una sa mas praktikal. Pera. Okay? Kung meron kayong hinihintay na pera, yes, I will be honest, maaaring merong ilang delays, ayan, or ilang distractions, ilang kabagalan na very normal, okay? Wala namang perfect na sitwasyon. Pero, huwag kang mainip, huwag kang magpadalos-dalos, especially if this is about money or merong involved na pera talaga. Take it easy. Stay optimistic sa posisyon or sitwasyon na ito. Ano pa? With Seven of Pentacles, guys, unti-unti yan, okay? Hindi kahit pa sa pakiramdam mo, okay, na parang walang progreso or walang movement. Sabi nga nila, slow progress is still a progress. Gumagalaw yan, okay? Gumagalaw ka. Merong movement. Actually, pang long term yan. Gaano man yan katagal or kabagal, merong resulta. Okay? Other messages, if ever hindi mag-apply yun, maybe isang indikasyon na to review your finances. Or kung medyo malakihan, medyo marami, baka naman, sure, hindi. Best time to consult a financial advisor or kung kahit sa lang, simpleng paraan nyo kung paano kayo higit na makapagpaplano, kung paano nyo pangahawakan ng inyong income, kung paano nyo papaangatin yung tamang responsibility, kung paano nyo pinangahawakan ng inyong money. Okay, pasensya na po sa ilang ingay. Kung paano ka naglalabas ng enerhiya, kung paano ka nagbabudget. Okay? Try to save up hanggat kaya, hanggat maaari. Sabi ko nga, pagpaplanuhan, nang hindi ka nagmamadali or naiinap. Take everything one step at a time. At ano pa, ulitin ko, gaano man yan kabagal, yan po ay paparating sa'yo. Makukuha mo, i-claim na natin yan. Kung meron man kayong hinihintay na pera, i-claim na merong magandang posibilidad na ito ay makukuha. Or kung kayo itong meron kailangan ipalabas na pera, ipambayad, i-claim na natin na yan po ay ating matutugunan. Iyong maharap. Okay? You will be financially covered. Lalo pa po kung papangatin natin yung tamang responsibility, ulitin ko, yung attitude natin towards money. So, yung positive possibility na ito, of course, papangatin mo nang pinapaangat mo rin ang iyong positive attitude, mindset when it comes to your budget, your earnings, your income. At dyan po ay mas makakaluwag-luwag. Magiging tayo, ang tawag dito, nakakaluwag-luwag, nakaka-LL, ganun. Okay. So, dyan pa lang, other messages, if ever hindi mag-apply yun, relationship-wise, maaaring isang indikasyon ito na mas i-value. Okay, mas pahalagahan nyo ngayon ang inyong kapareha. Or if single, itong partnership na matatawag nyo sa inyong buhay, sa trabaho man, negosyo, or someone na partner in crime. Okay, mas i-value nyo yung kakayanan niya o yung naiaambag niya na itutulong niya sa iyong buhay. Para sa inyo ngayong linggo,